Okay, for the last time, magandang hapon po sa bawat isa. Amen. At okey pa ba kayo? Pakiamoy nga ng konti yung katabi niyo. Hindi, biro lang. Ah, okey. So, marami pong salamat sa, Panginoon. Okay, at, marami pong salamat, Pastor Ramil. Marami pong salamat sa opportunity na maibahagi ko po ang salita ng Diyos. At salamat din po sa nagkwento ng story kanina. Salamat, Brad. At sa testimony. Okay. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na isa po sa masasabi kong pinaka masayang bagay na nangyari po sa buhay ko nung ako po ay nakakilala po sa Panginoon. Okay, are you happy that you are saved? Amen. Sana totoo talaga tayong ligtas. Okay? Hindi tayo nagpipretend na ligtas, kundi tayo totoong ligtas. Alam niyo po, ang pupuntahan ko po na funeral service mamaya ay requested lang po ng kanyang mga mahal sa buhay na mula po sa Amerika. Bukas ay ililibing na po siya. And then, ito pong taong ito, malakas po siya. Wala po siyang sakit. Actually, the last time na nag-attend po siya sa church namin, ang mensahe ko po is when death knocks on your door. Okay? When death knocks on your door, at ang kinamatay po ng napakabata pa po ito, hindi pa naman ganun katanda, pero ang kinamatay niya po ay siya po ay na heart attack. Okay? Pero salamat po, when I preach about when death knocks on your door, nagpapasalamat ako na itong taong ito ay tumanggap sa Panginoong Diyos. At gusto ko pong sabihin, mga kabataan, hindi po kami nagbibiro at hindi po nagbibiro ang Bible. Seryoso po ang Bible pagdating sa kaligtasan. I just want to, alam ko po yung iba sa inyo narinig na po ang story na ito. Yung kapatid po ng misis ko, ay during that time ng araw ng Sunday, ay meron po kaming Youth Sunday. Gawain po ng kabataan. Okay? So meron kaming Youth Sunday during that time. At pagkatapos meron kaming inihandang mga presentation, drama presentation or what. Marami po kami mga presentation that time. At Saturday po ng gabi, hindi natapos agad yung presentation ng mga young people. So they decided na matulog po sila sa church ng sama-sama. Siyempre, yung kapatid na misis ko ay katabi niya. And then pagkatapos po, yung kapatid ng misis ko, she's just 23 years old. Ilang taon po siya? 23 years old. Okay? Alam ko na ang 23 years old, napakabata po. At wala po siyang sakit, wala po siyang karamdaman. At pagkatapos noon, 2:00 na madaling araw, ay ginigising po na misis ko dahil malakas po siyang humilik. So after 2 a.m. po, ay naistorbo pa siya, nagalit pa siya, bakit mo ko ginigising? Sabi niya. So parang ganun po ang naging reaction niya. So natulog na po siya. After that, 3:00 na madaling araw, just after 1 hour, ginigising po siya ulit ng misis ko, hanggang nataranta na po lahat, hanggang inopen na po yung at hindi po siya magising. Tinakbo po siya sa hospital and dead on arrival po siya. And during that time, sabi ng misis ko, sana nung ginising ko ng 2 a.m., sana hindi ko na siya pinatulog. Pero yun po, alam niyo po kabataan, yun po ang realidad ng buhay. Anytime from now, pwede tayong mamatay. Pero ang pinakamalaga, sana kung darating man sa time na bawian tayo ng buhay, sigurado tayo na ligtas tayo. Amen? Kasi you can die. Pwede tayong mamatay kahit anong oras. Huwag niyong sabihin, bata pa kayo, dami na aksidente sa daan. Hindi ko naman pinagpipray. Ang dami po mga namamatay, yung iba nababaril lang, maayos lang pumunta sa school tapos nababaril. And what happened to them can happen to us. And that's why ganun na lang po, yung si Pastor Ramil, ganun na lang po ine-emphasize yung kaligtasan po ng kaluluwa. Kaya sana po kapatid, sana ngayong oras na ito, sigurado na tayo na ligtas tayo. Amen? Kasi yung baby namin noon, bago kami pumunta ng Bohol, just this year, sabi niya, nag-iisip lang siya about sa pagsakay namin ng airplane, and then bago kami umalis po ng madaling araw, so gabi bago kayo matulog po, sabi niya, hindi ko pa alam kung paano pag nag-crash ang airplane, sabi niya. Sabi niya. Tapos sabi niya, mami, sabi niya, kausap niya mami, niya katabi po ako, sabi niya, pag ako ay namatay, hindi pa ako paano ako, sabi niya. And then alam niyo po, patid, 4 a.m. ba yun? 4 a.m. po, nung nagising po kami, yung 7 years old ko na baby po, bago po kami umalis, umupo kami sa kusina namin, sa mesa namin, sabi ko sa 7 years old na baby namin, i-share ko yung gospel. Which is an eye-opener sa akin naman, paano nga kung mag-crash yung airplane namin during that day?
Kaya sabi namin, bago kami sumakay ng airplane, bago kami umalis ng bahay, 4:00 naman din araw, shinare ko sa kanya ang salita ng Diyos. Because hindi po biro. Kapag namatay po yung kami at anak ko, sa age of accountability siya, pupunta siya sa lugar ng impyerno, wala na pong katapusan po yun. Kaya ganun po ang katindi. Kaya ganun na lamang po na si Jesus Christ, hindi niya pag-aaksayanan na pumunta siya rito kung hindi po totoo ang impyerno. Kaya po kaibigan, ito lang po ang challenge. Yeah, you happy that you are saved? Amen. Praise the Lord, you are saved. Pero ang tanong ko lang, yung mga mahal niyo po ba sa buhay ay ligtas na? Yung mga magulang nyo ba ay ligtas na? Yung mga, siyempre wala pa naman kayong anak, amen? Yung mga magulang nyo, yung mga kapatid nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, ligtas na ba sila? Sana po, kapatid, maging seryoso tayo. Kasi yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, hindi po yan biro. Seryoso po siya nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong oras na ito, sana wag lang tayong makontento na ligtas tayo, kundi sana magkaroon din tayo ng burden sa bawat isa. Okay? Ako po ay naligtas February 15, 2003. So during that time, ako po ay 13 years old. So konting testimony lang po. At ako po ay na-save nang during that time, nung kami po ay merong Bible study sa bahay. Dahil na-stroke po yung papa ko, papa ko during that time. At pagkatapos noon, akala namin po ay wala na po siyang pag-asa. So sabi ng doktor, hanggang dito na lang. Pero by God's grace, 2003 hanggang ngayon, 2026, buhay pa po ang papa ko. Pero alam niyo po, nung nagkasakit po siya, yung lola ko, through my lola, inintroduce niya po kami kay Pastor Banghal at sa kanyang anak at nagkaroon po kami ng Bible study sa bahay. So nung una, pumupunta po sila sa bahay namin, pinagpipray lang po ang papa ko na gumaling. Pagkatapos kasi papa ko noon, hindi po siya makapagsalita, hindi siya makapaglakad at higit sa lahat, hindi niya po kami kilala. Wala po siyang kilala. So nakalimutan niya po kami lahat. So pagkatapos, habang pumupunta po sina Pastor Banghal sa bahay po namin, ako po ay nagtatago. Sino po sa inyo nagtatago rin? Amen? Yung mga, una po kayong mahiya, nagtatago din po kayo, di ba? Yung pag may mga, minsan sa soul winning namin, na-experience namin, sir, na kapag nag-drive ako ng sasakyan, pagkatapos nakita namin, hinto natin dito kasi maraming tao. Pero pagbaba mo na ng sasakyan, sir, mawawala yung mga tao. Amen? Tatakbo na yan. Busy na daw, busy na. At honestly po, sino sa inyo yung nagtatago po sa Bible study noon? Sino po nagtatago? Ayaw nyo? Ayaw nyo? Marami? Marami ba? Marami? Dito wala. Di ba, sir? Tatago tayo, di ba? At pagkatapos noon, yung 5:00 na Bible study, if I'm not mistaken noon, ay naging maaga. So hindi na ako makaalis ng bahay kasi nandun na. Amen? Pero alam niyo po, mga kabataan, biyaya po ng Panginoon, nung nagkaroon po kami ng Bible study sa bahay namin, ay meron akong nakitang magandang babae. Amen? At pagkatapos nun sabi ko, ang saya pala dito sa Baptist kasi may maganda. Okay? Naniniwala ba kayo na may mga magaganda tao sa Baptist? Amen? So, ewan ko po yung mga men natin dito. Naniniwala ba kayo men na may mga magagandang babae sa Baptist? Amen? Wala eh. Walang nag-amen eh. Okay? Naniniwala ba kayo men na may mga magagandang babae sa Baptist? Amen. Pilit. Okay? Minsan, ewan ko no, yung unbeliever, nakikita niya yung mga magagandang Baptist. Amen? Pero tayo mga believer, di natin maganda. Alam niyo po, patid, during that time, yung tinutukoy na magandang babae po, walang iba yung aking wife. Amen? Kaya asawa ko na siya ngayon. Kaya sulit na sulit. Amen? So, pero alam niyo po, makabataan, minsan okay lang na mali ang motibo natin sa una. Pero gusto ng Diyos na huwag manatiling mali ang motibo natin. Kundi sana maitama natin yung motibo natin. Amen? I know meron sa inyo involved sa choir, involved sa ganitong ministry kasi meron lang siyang gusto. Sana hindi po ganun. Kundi sana gawin natin ang mga bagay-bagay dahil mahal na mahal po natin ang Panginoong Diyos. Amen? Do you love the Lord? Amen? Do you love the Lord? Amen? Sana, lagi ko sinasabi, wag lang nating sabihin, kundi gawin po natin yan sa ating mga buhay. So alam ko po, lahat tayo dito ay makakapag-testify kung gaano po kabuti ang Panginoon. Lahat po tayo, kung tayo po ay magsasalita, mag-testimony, bawat isa mayroong masasabi kung gaano po kabuti ang Panginoon. Kaya po malungkot pa ako sa mga tao na, mga kabataan na hindi kayang paglingkuran ang Diyos sa kanilang buhay. Sana, siyempre, hindi lamang po yung goodness, but because of who He is. Ngayong hapon po, ay tayo po lahat ay tumayo. At nais ko po, nabuksan na po natin ating Bible sa Psalm chapter 51. And it's already 4:42 kasi ang schedule ko 3:10 to 4:10. So sabi po, pero hindi naman ako pwede matapos ng 4:10 kasi tapos na po ako. So pero we'll try my best po ng 5:10 ay matapos po tayo. So Psalm chapter 51,
At Psalm chapter 51 verses 1 to 12. At marami na po tayong pinag-aralan. Marami na pong naituro sa atin sa mga sessions at sa mga preaching. At sana wag po nating hayaan na masayang ang mga preaching, kundi sana ay meron po tayong decision na gagawin. Kaya po ang mensahe ko po ngayong hapon na ito, hindi na siya about sa theme natin in a sense na kamukha kaninang umaga. At marami na po tayo. So gusto ko lang po na ang mensahe po natin ngayong umaga ay hapon, sa last service natin o last preaching po natin, ay mag-direct po siya sa decision, sa commitment na pwedeng gawin po ng kabataan ngayon. Okay? And I hope and pray na ang bawat isa ay nandyan na po. Are you there? Amen? So sabi ng Psalm chapter 51 verse 1, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy spirit. Basahin po natin yung verse 12 ng sabay-sabay. Ready, go. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ngayon pong hapon po, hayaan nyo po sa ilang minuto na meron tayo, ay nais ko pong pamagatan yung mensahe po nating, Lord, I'm sorry. Lord, I'm sorry. When was the last time na sinabi nyo yung mga kabataan na nagpasorry kayo sa Panginoon? Honestly, ang dami nating kapasawayan sa buhay. Honestly, ang dami nating ginagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Minsan pinagtatawanan pa natin, kahit tayong mga Krisyano. But this morning po, lahat ng mga narinig nating mensahe ay maging eye-opener sa atin. Ngayong umaga, magpasorry tayo sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ba ay na-bless sa message? Amen? Alam niyo po, ako personally, kapag nabe-bless ako sa message, isa po sa mga ginagawa ko, paano ko na-bless sa message? Kaya nga hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano na pag tinamaan sila ng message, na o-offense sila, nagtatampo sila sa pastor. Pero ako po, iba po yung damdamin ko. Every time na tinatamaan ako sa message, doon ako lalong nabe-bless. At alam niyo po, ang ginagawa ko, hindi na po ako nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Hindi na po ako nagmamalaki, hindi ko na pinapatigas yung puso ko. Kundi ako po ay lumuluhod at humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, wag ko niya lang sabihin na bless kayo. Ang tunay na taong na bless ay naintindihan niya kung anong kalagayan niya sa Panginoon. At ang tunay na taong na bless, nakikita niya kung ano yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Nakikita niya yung pagkukulang niya, nakikita niya yung kasalanan niya. Kasi if you were just entertained with the message, kasi palatawa ang pastor, palatawa ang message, ang dami niyang joke, hindi po talaga kayo tunay na bless. Ang tunay na na-bless sa mensahe ay meron siyang gagawin na kakaiba sa kanyang buhay. Meron siyang pagkakaiba. Kaya ngayong oras na ito, marami sa inyo nagbibiro lang sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Aminin na natin yan. Marami sa inyo hindi na seryoso sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Minsan pupunta ng Sunday, minsan hindi. Minsan pupunta ng Sunday, minsan hindi. Minsan babasahin ng Bible, minsan hindi. Minsan magpipray, minsan hindi. Gagawin ang tama pag may nakikita ng pastor. Pero kapag wala na nakikita, ano-ano nang ginagawa natin. Ang dami nating kalokohan sa buhay. Pero ang tanong ko, hanggang kailan yan magstay sa puso mo? Hanggang kailan yan magstay sa buhay mo? Kaya ngayong oras na ito, kung gusto mo na talagang gamitin ka ng Panginoon, you have to humble yourself to God. You have to be honest, like what King David said. He's a king. Pwede siyang magpanggap. O hindi ko na kailangan yan. I'm a king. Kaya naniniwala po ako mga kapatid na ang Bible is Word of God. Because of how honest is the Word of God. Amen? Kasi po, totoo naman kapag meron kang kasalanan, ayaw mo na malaman ng iba. Am I right? Ayaw mo na, kahit may kasalanan ka pa, pag pinagchismisan ka, nagagalit ka pa, kahit ikaw na ang may kasalanan. Ayaw mo ma-post sa Facebook ang kasalanan mo. Ayaw ng iba kasi gusto mo, kahit may kasalanan ka, lumitaw ka pa rin spiritual sa ibang tao. Pero si King David, pwede niya naman titago yung kasalanan niya, pero nagpapasalamat tayo, nagpakumbaba siya.
Bakit po? Kasi gusto niya na tunay na ma-restore yung kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong forma na meron ka, pero kung hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ma-restore yung relationship mo sa ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong ko ngayon, Pastor, bakit ko i-restore ang relationship ko sa Panginoon? Kaya nga ang tanong, mahalaga ba ang relasyon mo sa Panginoon? Alam nyo, kaya nga nasasabi, hindi ko naman kailangan i-restore kasi hindi mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon eh. Pero kung mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon, aayusin mo at papahalagahan mo at hindi ka mananatiling naglilingkod na may kasalanan dyan sa puso mo. Hindi ka mananatiling naglilingkod sa ministry pero wala nang kagalakan sa buhay mo. And how will that happen? Simply, David humbled himself. Ito yung time, I'm sorry Lord. Kaya ngayong oras na ito, I may not know your heart. Hindi ko po alam kung ano nasa puso. Hindi ko po alam mga pangalan nyo. Hindi ko alam saan church po kayo. But this message is for all of us. If you know alam, hindi na tamang puso nyo, let's be serious. Lord, I'm sorry. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Let's pray, Father God, we come to you this afternoon. Lord, we want to be serious, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa inyo. Because I know, Lord, what you've done for us is very serious, Panginoon. Hindi po biro, Panginoong Diyos, na napakaganda po ng inyong kaharian sa langit. Iniwan nyo, Panginoon, para lang po kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, we are so proud na kami po ay ligtas. Pero sometimes, Lord, hindi po kami namubuhay na para bagang ligtas, Panginoon. Kaya Lord, I'm praying that this afternoon, please speak to us. Hindi man po lahat, pero if there are 2 people, 3 people here, Panginoon, na gusto mong kausapin sa mensahe, please, Lord, speak to us. And I pray, Lord, na yung relasyon namin na nawala, Panginoong Diyos, I pray na ngayong oras na ito ay ibalik niyo po, Panginoong Diyos. And I pray, Lord, sa mga ilang minuto, kayo po ang kumilos po sa bawat isa. At ito po ang dalangin sa matamis sa Pansus. Amen. So please be seated. Lord, I'm sorry. Hindi ko po alam bakit ganun. Isa po sa pinakamahirap na sabihin ng tao yung sorry. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Kasi kahit sa mga baby namin, kapag nagkasala yung isa, sa bawat isa, lagi namin sinasabi yung say sorry, say sorry. Pero sometimes, simple word po, pero sometimes, napakahirap sabihin. Pero alam niyo po, mapatid, si David during this time, ay ito po yung account na kung saan siya po ay lumayo sa Panginoon. Meron siyang ginawang kasalanan. Pero salamat po, ito yung time na nagdesisyon po siya na ayusin yung kanyang buhay. That's why this message is for people living in secret sin. This message is for Christians growing cold. This message is for believers carrying guilt sa kanilang mga puso. This message is for those people who know they have disappointed God. This message is for those Christians who left their first love. And this message is for those Christians who don't care about souls. Kaya po napakalaga. Alam niyo po, patid, alam ko naman na lahat tayo ay dumating sa backslidden heart. Yung stage. Kasi ang backslider ay nagsisimula po yan sa puso. Do you believe in that? Amen? Hindi naman po biglaan ang pagbabackslide po. Hindi po biglaan, kundi unti-unti ang pagbabackslide. Yung unti-unti, bakit noong una nakapa-active, wala naman biglaan, hindi na siya active, hindi po unti-unti. Kaya minsan yung mga nawawala sa church, naniniwala po ako na bago po sila ma-fall in public, ay matagal na po silang na-fall sa private. Kaya po napakalaga na if you want to keep in touch, kung gusto nating ma-restore yung ating relasyon sa Panginoon, napakalaga po ng panalangin at napakalaga po ng pagbabasa po ng salita ng Diyos. There are just 3 things po na gusto kong sabihin ko po sa inyo. Number 3. Number 1 is, I'm sorry for the foolish decisions I have made. We have to say sorry sa lahat ng desisyon na ginagawa po natin. Yung ginawa ni David, nung siya po ay, alam niya naman siya po ay nagkasala against sa ating Panginoong Diyos kay Bathsheba, that's a foolish decision. Alam niyo po, patid, sa mundo natin, mga kabataan, ay naniniwala po ako na gagawa tayo ng maraming desisyon sa buhay natin. At gusto ko pong sabihin na meron tayong mga tinatawag sa paggawa natin ng desisyon, hundreds or thousands of decisions we make every day. At sa paggawa natin ng desisyon, meron tayong tinatawag na minor o kaya major decision. Are you still there? Amen? Meron tayong minor. Ano yon? Mag-brush ka ba o magtututbrush?
Maliligo ka ba or hindi? Meron tayong mga minor na decision. Pero maniwala ka sa buhay mo, meron din tayong tinatawag na major decision. At isa po sa mga major decision na ginagawa po natin, syempre, unang-una yung kaligtasan. That's the major decision. Pero marami pa mga major decision na gagawin po natin sa buhay natin. Kaya nga, I always say that sometimes making decision is not always easy. Sa paggawa ng decision natin, hindi po yan madali. And may we all be reminded that every decision you make will have an effect on your future. Sa bawat decision na gagawin mo sa buhay mo, meron niyang maging effect sa future. It's either maganda or pangit. Kaya po, may we all be reminded that you are always free to choose what you want, but you are not free from the consequences of your choice. So sabi ng iba, mapagpatawad naman ang Diyos. Totoo po ba yun? Naniniwala po ba kayo mga kabataan na mapagpatawad ang Panginoon? Amen? Alam niyo po, totoo naman yung sinasabi ng Bible A just man falleth 7 times but rise up again. Ilang beses na tayo bumagsak, ilang beses na tayo nadapa, ilang beses na po natin nabigo ang Panginoon. And you are still here. Naglilingkod na nakakatayo pa rin. Hindi dahil malakas ka, pero dahil merong Diyos ang mapagpatawad sa atin. Amen? Alam niyo po, kaya ako po, totoo, no? Ang Diyos hindi po natin siya kamukha. Kayo, kapag merong tao na gumawa ng kasalanan sa inyo, hanggang ilang beses mo siya patawarin. Just for this example, ninakawan ka ng isang tao, kaya mo bang patawarin? Kaya natin isa. Ninakawan ka pangalawa, kaya mo bang patawarin? Hindi na. Pangatlo, ninakawan ka ulit, kaya mo bang patawarin? Hindi, maybe mag-iisip ka na. Pangapat, lalo ka na mag-iisip. Pero ang Diyos, tingnan niyo po, ilang beses na tayo bumabagsak, ilang beses na tayo nadadapa, and yet pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Amen? Pero gusto ko lang po sabihin mga kabataan, hindi po porke mapagpatawad ang Diyos, lahat ay gagawin niyo na. At sasabihin niyo sarili niya, sige, tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Bata pa naman ako, i-enjoy ko muna yung aking kabataan. At kapag tumanda na ako, doon na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Total, mapagpatawad naman ang Diyos. Yan ang prinsipyo natin. Tama po, mapagpatawad po ang Panginoon. Pero may we all be reminded na lahat ng desisyon na ginagawa natin ay meron siyang effect at meron siyang consequence. And this is what happened kay David. Pinatawad siya ng Diyos, pero alam naman natin na yung consequence ay hindi na po nawala. Are you still there? Amen? Kaya nga po, magbatid, totoo ito, meron kaming 14 years old, 13 years old, noon pa, na nag-attend siya ng Christmas party ba yun? Christmas party. And then meron siyang dalang anak. So, nandun siya sa pinto, nadaanan ko lang, inano ko yung bata. Oh, sabi, kapatid mo, sabi kong ganyan, 13 years old. Pero hindi po, sabi niya, anak niya daw. And alam niyo po, this is the reality. Pwede siyang magsisi, maybe pinatawad siya ng Panginoon. Sasabihin niya sa Panginoon, Lord, sorry na bakit ko nagawa ito? Pero pwede siyang magsisi, pwede siyang umiyak ng umiyak. At naniniwala ako, kung tunay yan nagsisi, pinatawad siya ng Diyos. Pero yung consequence doon sa nagawa niya ay hindi na yan mawawala. That's why ganun kami katindi na mag-base sa salita ng Diyos. Pwede kang patawarin ng Diyos, pero kailangan nyo maging maingat kasi baka yung mga desisyon na gagawin nyo, yan ang sisira sa mga buhay ninyo. We love you. Kaya nga, sabi namin, pwede pag gumagawa yung tao na kabataan namin na gumagawa ng kasalanan, pwede naman namin siyang pabayaan. Pwede naman namin hindi namin siya kausapin. Pwede naman yan. Pero bakit namin kailangan puntahan, kailangan namin sabihan? Kasi alam namin sa sarili namin, kapag pinagpatuloy niya yung kasalanan, someday mapapahamak siya at magsisisi siya sa kanyang buhay. Totoo yan. Kaya po kapatid, bakit kayo? Kasi napakadali nyo madaya. Alam ni Sadas, sino sa inyo ang naniwala sa mga magulang nyo, kapag nalunok mo yung buto ng watermelon or tutubo yan sa tiyan nyo? Sino sa inyo naniwala? Naniwala din ako nun eh. Bakit? Kasi bata tayo, napakadali nating maniwala sa mga bagay-bagay. Kaya nga, we young people, ang problema sa mga young people, matatalino daw sila ngayon. Kaya nga marami mga young people, hindi na sila marunong makinig. Hindi na sila marunong makinig sa mga magulang nila. Hindi na sila marunong makinig sa salita ng Diyos. Magagaling kasi kayo eh. Masyado kayong magaling.
Pero later on, kapag nagkasira-siraan ang buhay mo, sasabihin mo sa pastor mo, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, I'm so sorry. Magaling kasi kayo. Kaya nga nagpapasalamat tayo. We have the Word of God. We have the advantage. Yung mga unbeliever, hindi sila nakakarinig ng ganito, kaya nagiging wasak-wasak ang kanilang buhay. Pero kung kayo nakakarinig na kayo salita ng Diyos at magiging wasak pa ang buhay nyo, ewan ko na lang may mali kayo. Kaya nga sabi ko nga po sa mga young people namin, wala silang mga magulang, iilan sa kanila. Pero sabi ko, yung iba, binububo ng mga parents, pero sabi ko sa nila, hindi yan rason para maging miserable ang buhay mo. Because nakakarinig ka pa rin ng salita ng Diyos. Bagkus sabi ko sa kanila, yung henerasyon na naranasan mo, sana gumawa ka ng desisyon na tamang desisyon para yung nararanasan mong hirap ngayon ay hindi mararanasan na magiging future ng mga anak mo. Kasi ang problema, ito yung naranasan ko sa magulang ko. Yung nagulang ko walang pakialam sa akin. Lalayas ako, magre-rebelde ako. Ano mangyayari ngayon? Ikaw din, magkakaanak, mag-aasawa. Tapos anak mo magre-rebelde, magulong buhay. Because of what? Because sa isang decision lang na mali na ginawa ng mga kabataan. Totoo yan. That's why don't underestimate one decision. Actually, even kami mga pastor, 30 minutes preaching lang yan, 40 minutes preaching. Pero bakit namin pinapahalagan? Bakit namin pinagpipray? Kasi even just one decision ngayong hapon na gagawin ng kabataan, pwede mabago yung direksyon ng kanyang buhay. Hindi ko alam sa inyo, maybe tomorrow nag-isip na kayo magpakamatay. Maybe tomorrow meron na kayong iniisip na kasalanan. Pero malay mo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa inyo, nililigtas ng Panginoon yung kinabukasan ninyo. Pero ang gusto lang ng Panginoon, makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Let's listen. Kaya nga po si David, alam nyo, namatay yung kanyang anak. Ang dami niya mga consequence. Nagrebelde, mga consequences na hindi mo lubos maisip. Mga young people, ayusin po natin ang buhay natin. Amen? Sometimes, you will make choices what is easy and what is right. What is right and what seems right. You will make choices what others says and what the Bible says. We will make choices what you want or what God wants. Pero mas maganda po that in every decision you make, always choose God. Alam niyo po, batid, ako po ay nagpapasalamat totally sa Panginoon. Kaya nga every time na naisip ko yung kabutihan ng Diyos, napapayak po ako how good God is sa buhay ko. Hindi dahil may pera kami. Hindi dahil mayaman kami, hindi dahil may bahay kami, may sakyan. I always feel blessed because ang Diyos binigyan niya ako ng pamilya na may takot sa Panginoon. Kasi yung pamilya lang naglilingkod sa Panginoon, hindi mo yan mabibili. Kasi yung pangarap ko yan, nag-start lang naman sa inggit. Nainggit ako sa mga pamilya na buo nag-umaawi sa Panginoon, buo naglilingkod sa Panginoon. Tapos sabi ko sa Panginoon, I started committing myself. Sabi ko, Lord, kapag ako ay nag-asawa, kapag ako ay nagkapamilya, gusto ko naglilingkod din sa ating Panginoong Diyos. What? Ayusin natin yung mga decision na ginagawa natin. Not just number one, I'm sorry, not just for all the foolishness, pero number two, I'm sorry for not doing what you want me to do. Let's say sorry sa Panginoong Diyos for not doing what you want me to do. Kayo ba ginagawa nyo gusto ng Panginoon sa buhay nyo? Hindi ko po alam. Pero this is just a question. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sorry. Kasi it's a matter of, alam mo yung katotohanan, alam mo yung kalooban ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Ano bang gusto ng Diyos ipagawa sa akin? Isa sa gustong ipagawa sa iyo ng Diyos is to serve Him. Young people, isa sa gustong pagawa sa atin ng Panginoon is paglingkuran mo siya. And may we all be reminded, serving God is not a burden, it is a blessing. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, huwag niyong ituring na parang pabigat, kundi maging papapala. Alam niyo po, batid, tingnan niyo po, pag sinabi natin is a blessing, is a privilege. Can I ask this question, bakit ang Diyos, bakit yung Diyos, binigay niya, sinabi niya kay Adam, O Adam, pangalanan mo nga yung mga, tama po ba, si Adam po ba yung nagpangalanan ng mga hayop? Are you aware of that? Bakit sabi ng Panginoon kay Adam, O Adam, sabi niya, bigyan mo pangalan yung mga hayop. Ang tanong ko, bakit? Hindi ba kayang gawin ng Diyos yan? Kayang gawin ng Diyos.
Pero bakit binigay niya kay Adam? Because it is a privilege. What a great blessing na si Adam ay merong siyang part sa creation ng Panginoon. And that's what I mean. Whether you serve God or not, God will always be God. Maglingkod ka sa Diyos, hindi ka kailangan ng Panginoon. Pero we serve God because kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? That's why you have to serve God. Commit yourselves. Paglingkuran mo ang Panginoon in times of blessings. Dumating man sa time na pagpalain ka ng Panginoon, huwag kang kakalimot sa Panginoon. In times of battles, ang paglilingkod sa Panginoon is not always easy. Whether we like it or not, kung seryoso ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, harap ka talaga ng mga battles, maglingkod ka sa in times of busyness, busy kayo sa school, marami kayong ginagawa, pero hindi yan dapat maging dahilan para hindi mo paglingkuran ang Panginoong Diyos. Young people, don't make God optional. Amen? Ano ibig sabihin ng optional? Some young people follow Jesus like a restaurant. They come when they are hungry. They leave when they are full. They only come when they need something. Some people follow Jesus like a fire truck. They call Him only during emergencies. Some people follow Jesus like an umbrella. They only use Him when it's raining. When the sun comes out, they forget Him. Some like an ambulance. They call Jesus on when they are hurting, but when they feel better, they disappear. Some like a cell phone charger. They only connect when their battery is low. When they are fully charged, they disconnect. Some follow Jesus like a gas station. They come to get filled up, then leave until they are empty again. Some follow Jesus like a spare tire. They only Jesus when there's a problem, but ignore Him when everything is running fine. You know what? Huwag natin gawin optional yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon Diyos? Hindi lamang po paglingkuran, not just to serve Him, but also to stand for Him. Alam niyo po, wala namang ibang inaasahan yung Diyos kundi tayo. Kaya sabi ng Bible, can a blind lead the blind? At higit sa lahat, yung taong blind, hindi niya kayang i-lead yung mga hindi blind. Ang maglilid sa blind, yung mga tao nakakita. Sino yon? Tayo yon. Kaya nga napakalaga na ipakita natin na Kristiyano tayo, not just only inside the church, but also outside the church. Kumusta yung pananamit natin? Kumusta yung pananalita natin? Kumusta yung mga music na pinapakinggan natin na naka-download dyan sa cellphone mo? Kumusta yung social account, social media mo? Even sa social media, nakikita ba dyan si Kristo? So kumusta yung mga kaibigan mo? Kumusta? Kumusta yung attitude mo? Hindi, kumusta yung ugali mo? Hindi lamang sa loob ng church, even ugali mo sa bahay. Kumusta? Kumusta yung mga pinupuntahan mo? Kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Kumusta? Kumusta yung yung buhay mo? Baka meron kang karelasyon na hindi kalooban ng Diyos. Young people, lagi ko sinasabi, get in love with God first. Ma-in love muna tayo sa Panginoon. Kasi minsan, hindi pa nga maayos relasyon mo sa Panginoon, ano-anong relationship nang hinahanap mo. Alam nyo, Pastor, paano kalooban ng Diyos yan? Alam nyo po, ewan ko po sa inyo po, pero ako sa akin majority ng mga young people na lumalayo sa Diyos is because of love life. I don't know, hindi po bisyo, kundi love life. Meron kang, I don't wanna say it. Marami pong mga tao na ginagamit ng Diyos, pero na dahil sa love life, ay nawawala po sila sa gaway ng Panginoon. Alam niyo, hindi naman namin kayo binabawal na ma-in love. Sabi nga sa mga young people, if yan ang kalooban ng Diyos, susuportahan pa namin. Pero alam niyo, kapag hindi tama ang relasyon, Pastor, paano ko alam ang relasyon ay kalooban ng Diyos? Isa lang, kapag ang karelasyon mo ay nilalapit ka sa Panginoon, then praise the Lord. Pero kung ang karelasyon mo ang nagiging dahilan para gumawa ka ng masama at ilayo ka sa Panginoon, hindi po yan kalooban ng Diyos. Naglolokohan lang kayo. Maybe sasabihin ng mga ladies, Pastor, mahal niya daw ako eh. Sabi niya sa akin, laging mahal. Malay mo, hindi lang ikaw ang sinasabihan. Hindi mo alam yun. Malay mo, 3 pala yan. Amen? Kaya ayusin nyo na. At marami na po napabayaan ng dahil po sa, ano po yung gusto nyo paggawa sa atin to share the gospel. Young people, let's be soul winner. Lahat po ng tumayo dito na 15 na teens, they are all soul winners. They all go out and win souls. Bakit? Wala naman talaga nakakatamad.
At bakit hindi tayo nakakapaghayo? Nakakapag-basketball nga tayo. Ang dami nga nating time sa ibang bagay. Ay, busy ako, pero ilang oras ka na dyan nagsa-cellphone. Oh, wala ka ba talagang time mag-share ng gospel o ayaw mo lang mag-share ng gospel? And why? Bakit hindi mo nagagawa? Kasi your heart is not right with God anymore. Kasi kung tama ang puso mo sa Panginoong Diyos, you will get in love with souls also. And what God wants me to do, to surrender your life to Him. I-surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Wala pong sayang pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Walang sayang. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And lastly, I'm sorry for allowing sin to take me away from you. Isang bagay na nagpalayo kay David, walang iba kundi yung kasalanan. At anong klaseng kasalanan? Ang kasalanan na tinutukoy natin ay hindi lamang po yung nakikita ng tao, nakikita ng pastor, even yung kasalanan na wala nakakita. And it's between you and God ang nakakaalam. Kaya nga yung oras na ito, let's be humble and be honest and renew our commitment to God. Kung gusto mo talaga na maging maayos na, itigil na natin yung papapanggap. Itigil na natin yung pride, alisin na natin yung pride sa buhay natin. Wala namang mali sa akin, pastor, wala namang mali. Yan ang magpapahamak sa'yo. Let's just humble ourselves. Sabi natin, Lord, I'm sorry. Bakit ka magpapanggap kung pwede ka naman magpakatotoo sa Panginoon? God is a merciful God. God is a loving God. Before it's too late, ayusin natin ang relasyon sa Panginoon. And alam ko po, kung meron man lalapit dito, ito yung mga tao na meron talagang concern sa relasyon nila sa Panginoon. Bakit ko nasasabi yan? Kasi minsan din po ako nag-backslide. Never po akong umalis sa church. Bilang lang po sa daliri ko na wala ako sa church, yung talagang hindi ko na kaya na may sakit ako. Pero many times, yung puso ko wala na po sa Panginoon. Kaya nasasabi ko yan. Pero ngayong hapon na ito, let's get right with God. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po yung mag-pray. Let's pray. Father God, we come to you this afternoon. Thank you for loving us so much. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal niyo sa amin. Lord, maraming beses po kayong bumabagsak. Maraming mga beses, Panginoon, na nagkasira-sira na ang buhay namin nang dahil po sa mga maling desisyon, nang dahil po sa hindi namin parunong pakinig po sa inyo. At Lord, ngayon pong hapon po na ito, taos puso kaming humingi ng tawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos, sa lahat ng kasalanan na gawa po namin. At Lord, gusto po namin na ngayong hapon maging maayos po ang relasyon po namin sa inyo. Hindi lamang sa harapan ng tao. Because Lord, it's always easy na magpanggap. Pero Lord, gusto po namin magkaroon ng genuine heart ngayong hapon po na ito. Kaya Lord, ayusin niyo po, Panginoong Diyos. Wala man po nakakita, pero alam ko, Lord, lahat po ng mga bagay na nasa puso ng bawat isa ay wala po ay matatago sa inyo. Kaya Lord, ayusin niyo po ang bawat isa. Alisin niyo po yung pride and give us a humble heart and honest heart, Panginoon Diyos. Salamat po at ito pang dalangin sa matamis sa Pansus. Amen. Pastor, please. Amen. So magkaroon tayo ng short invitation. Kailan yung huling pagkakataon, yung tanong kanina, kailan yung huling pagkakataon na nagsabi ka ng sorry sa Panginoon? Ang hirap magsabi ng sorry, no? Sometimes isa yan sa problem kapag yung meron kang pride na i-justify pa natin madalas yung kasalanan natin. But walang mangyayari kung i-justify mo yan. At isang bagay doon yung consequence. Sabi nga kanina, yung consequence, kapag hindi mo ginawa yung tama, hindi mo ginawa yung pinapagawa ng Panginoon, at higit sa lahat, kapag hinahayaan mo yung kasalanan na nagpapalayo sa'yo sa Diyos, ang tendency, hindi mo alam kung ano magiging mga consequences along the way. Okay? Kapag hindi mo ginawa yung kalooban ng Panginoon at hinayaan mo yung kasalanan, it might be, kay mga kababaihan, sinasabi ko to sa mga young people namin, lalong-lalo na kapag nakikitulog kayo at yung bang hindi kayo nag-iingat, isang pagkakataon lang na natulog kayo sa ibang lugar at meron kayong ginawa na at hindi nyo pwedeng pagsabihin na
mapagkakatiwalaan yung kaibigan nyo. Pwede kayong ibenta ng kaibigan nyo. And just for one night, pwedeng masira na buhay mo. Okay? Kapag nagkaroon kayo ng wrong relationship, yung relationship na yan na punong-puno ng emosyon at naunahan kayo ng emosyon tapos nagkaroon kayo ng physical na relasyon at may nangyari sa inyo, sa murang edad ninyo magbubuntis kayo, sa murang edad ninyo masisira na kagad ang kinabukasan ninyo, hindi mo na maibabalik once na may nangyari na. Amen? Another thing, ang laking kasalanan kapag someday may nangyari, nagbunga, nabuntis, tapos ipapa-abort. Gamitin ko yung word na abort kasi ang mentality ng mga young people, hindi ko alam kung ano ang klaseng Possible na kapag sa kahihiyan ang tendency, magpapa-abort ka. Sabihin ko lang isang bagay, pag nagpa-abort ka, pumatay ka. Murder yan. Sa harapan ng ibang tao, hindi murder daw yan. Sa Biblia, buhay na yan. And honestly speaking, kaming mga magulang kapag kayong nasa tamang dahil tamang relasyon at pag pinagpipray namin, nasa tiyan pa lang kayo, tinuturing na namin kayong buhay. Nasa tiyan pa lang kayo, kinakausap na kayo, alam namin may buhay ka na. Nasa tiyan ka pa lang, pinaparinig na sa iyo yung music. Nasa tiyan ka pa lang, iniiwasan namin na makarinig ka ng mga salita na hindi maganda. Alam mo kung bakit? Dahil nandun sa ilalim pa lang, sabi nga ng Panginoon, even nasa belly pa lang, sa Jeremiah, tinawag na siya ng Panginoon. Isang bagay, bakit ko sinasabi yon? Nung bago'y kasal ang magulang namin, nasa tiyan na ako. At kung hindi sila kinasal, ang nasa isipan nila is i-abort ako. Uminom sila ang nanay ko ng pampalaglag. Meron siyang ginagawa na isipin nyo na lang, paano kapag nangyari yung pagpapa-abort, wala ako ngayon sa harapan ninyo. Isang pagkakamali, hindi mo alam kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Kaya, ang laking kasalanan. Ngayon, sa harapan ng tao ngayon, sa ibang bansa, ang abortion, natural na. Normal na. Pero bilang isang Kristiyano, pagpatayan. At ang pinakamatindi, ang pinatay mo, hindi lang kung sino-sinong tao, sarili mong anak. Amen? Huwag niyong hahayaan na masira yung buhay ninyo. Kung mayroong mga bagay na tinutuwid, naiintindihan namin kayo na may mga pagkakamali sa buhay ninyo, pero unawain nyo rin kami, bakit kami nagagalit at bakit namin kayo na ginagabayan because ayaw naming masira ang buhay ninyo. Dapat two-way ang pagkakaroon ng parent and child relationship. Huwag nyo sabing, unawain nyo kami ma, unawain nyo kami pa, unawain nyo rin kami kasi ayaw naming may mangyari sa inyo. Amen? Iningatan namin kayo mula nung nandun pa lang kayo sa tiyan. Every time na yung mga lamok, hindi namin pinapadapo sa inyo. Iniiwasan namin na magkaroon kayo ng sa katawan na para baka sisihin nyo kami na lalaki ka na marami kang peklat. Grabe ang pag-iingat namin sa inyo. Tapos pagdating ng panahon, iniisip mo wala kaming care. Meron kaming care sa inyo. Ang Panginoon, merong pag-ano rin sa inyo. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw kanyang magkasala, ayaw kanyang mawala sa kalooban niya. So ngayon pa lang, kung mayroong mga nire-reveal ang Panginoon, nire-rebuke tayo. Why not humingi tayo ng tawad sa Panginoon? Ito yung pinakamagandang bahagi ng part na natin na kung paano natin isisil yung mga ginawa nating decision ngayon. Na this time, ang nasa isipan natin, Lord, patawad. Lord, patawad. At kung hindi ka paligtas, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, simple lang naman ang kailangan mong gawin aminin mo rin na hindi ka paligtas. At tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi ko na patatagalin. Kung may pinangusap sa atin ng Panginoon, alam mo meron kang pagkakamali. Gusto ng Panginoon ayusin ang buhay mo. Magsisimula siya
if you are willing to say sorry. If you are willing na humingi ng tawad sa Panginoon. Dito tayo sa harapan. Kung meron kang gagawin na decision, dito tayo sa harapan. Okay? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Say sorry. Kung nakita mo na para bang napalayo ka sa Panginoon, hindi ka nagagamit ng Panginoon, marami kang mga area sa buhay mo na huwag ka magano. Pumunta tayo dito sa harapan. Akyat tayo. Huwag mo nang babarahan yung sa daanan. Ladies, dito. Huwag niyo babarahan yung Brad, iyan mo yung ano. I-guide natin sila. Isang kagandahan sa Panginoon, He is a great problem solver. He is a great, hindi ka lang create magnificently ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo na pwede siya mag-create ng napakagandang bukas mo. Pwede siya mag-create ng napakagandang buhay mo. Yung dinidesire mo, kung magiging ano ka lang, magkakaroon ka lang ng tamang puso, tamang attitude, kung maniniwala ka lang sa authority mo, kung hahayaan mo lang ang Panginoon sa buhay mo na mag-work, alam mo, ang Panginoon aayusin niya buhay mo. As you say sorry sa Panginoon, pwede bang i-surrender mo rin sa Panginoon yung mga bagay na hindi tama? Pwede bang sabihin mo sa Panginoon, Panginoon patawad, may naglalayo sa akin. Ano man yung mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon, i-surrender mo rin sa Kanya. I-surrender mo rin. Wrong relationship, apps sa cellphone mo na alam mo naglalayo sa iyo sa Panginoon. Wrong habit, sin in your life na alam mo ginagawa mo, i-surrender mo sa Panginoon. As you say sorry, Lord, patawarin mo po ako, bigyan mo ako ng kalakasan to do what is right. At kung meron mo pang hindi ligtas dito, wala pang katiyakan ng kaligtasan, this time, for the second time, gusto kong tanungin, gaano ka katiyak na ikaw ay patungo sa langit? Thank God for this event na may mga ganito na napapalaanan ka, pero aanihin natin lahat ng mga narinig natin kung mamaya mamamatay tayo. Kung bukas mamamatay tayo. Sa makalawa, mamamatay tayo at wala pang katiyakan ng kaligtasan. Di ba mas maganda kapag merong katiyakan ng kaligtasan? Kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor para i-share sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba? Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Meron ba? Meron ba? Say sorry. Amen? Habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi pa tayo, kasi darating ang panahon sa Proverbs chapter 1, pag nagmatigas pala tayo sa Panginoon, someday sasabihin ng Panginoon, I will laugh at your calamity. He will allow yung mga pagpapalo, consequences. At that time, sabi ng Panginoon, pwede kang tumawag pero hindi mo ka na maririnig. So ngayon pa lang, gayahin natin si David. He sinned a great sin before God. Pero si David, meron pa rin siyang, tinawag pa rin siyang a man after God's own heart. Why? Because humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga nagagawang kasalanan. Young people, hindi ko alam kung sino sa inyo ang nagpaplano na maging pastor someday. Hindi ko alam kung ilan sa inyo nagpaplano na maging missionary, pastor's wife. Kung gusto mong dinidesire mo yan, ngayon pa lang, i-desire mo na huwag kang ma-disqualify. I-desire mo na huwag kang ma-disqualify. Ingatan mo ang purity mo. Ingatan mo ang virginity mo.
Because hindi ka pwedeng maglingkod once na sinira mo na yung buhay mo, hindi ka na makakapaglingkod, madi-disqualify ka. Sa mga Bible college student, this is the right time na sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me to protect my purity. At ibibigay ko dedicate ko yung buhay ko so that someday, kung tawagin mo ako, hindi ako ma-disqualify. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Maraming salamat po to rebuke us, Panginoon, para makita namin ang mga pagkakamali. Sometimes we are not doing what is right. We are not doing what you want us to do. Sometimes, Panginoon, kapag kami po ay inaalaw na namin ang kasalanan, Panginoon, na maglayo sa amin sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban. And Lord, I pray na yung sacredness at yung preciousness, Panginoon, ng buhay ng mga young people na ito. Lord God, tulungan niyo po kami na ingatan sila. I pray that they could also understand kung bakit kami protective sa kanila. Dahil ayaw namin silang mapahamak. Ayaw naming masira ang kanilang mga buhay. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa na we will appreciate our authority at tulungan niyo kami, Panginoon, na susunod kami, Panginoon, sa gabay din po ng Holy Spirit. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga desisyon na ginawa ng bawat isa. Kayo pong muling may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus I pray. Amen.